Anong latest balita tayo mga kabayan? Eto, Pangulong Duterte bumisita kay Iglesia ni Cristo Chief Executive Minister Eduardo Manalo kasama si Senator Bongo. Samantala, PBBM dismayado di umano sa pagkakaibigan nila kay BP Inday. At KOJC Attorney Mark Tolentino sinuplak si Senator Hontiveros. At kung Bini Abante, papupuntahin daw sa Quadcom sina Senator Bato at dating Pangulong Duterte. Ito na mga kabayan, panigurado. Iinit na naman ang dugo ng mga anti-Duterte nito. Bumisita kasi si dating Pangulong Duterte sa Iglesia ni Cristo Chief Executive Minister Eduardo Manalo kasama sa Senator Bongo. Nako po mga kabayan, eto, pakinggan natin. Nitong Huwebes, Oktubre 10, nang dumating sa Iglesia ni Cristo Central Office si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Malugod siyang tinanggap bilang paggalang sa dating lider ng ating bansa. Matatandaan na bago matapos ang kanyang termino bilang presidente noong June 30, 2022, muli siyang bumisita sa Executive Minister ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Sa kabuuan ng kanyang termino bilang Pangulo, ang INC ay naging mabisang katulong ng pamahalaan sa mabubuting adhikain nito na matulungang ang ating mga kababayan lalo na sa panahon ng krisis at mga kalamidad. Sa kasagsagan ng pagharap ng bansa sa pandemya bunga ng COVID-19 ay lalong pinatunayan ng Iglesia ni Cristo ang pakikiisa at pagtulong sa pamahalaan. Samantala sa muling pagdalaw ng dating Pangulo ay patuloy niyang kinikilala ang malaking kontribusyon ng INC hanggang sa kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nasaksihan din ng dating Pangulo maging ang mga malalaking gawaing pansibiko ng Iglesia sa ibayong dagat, pangunahin na ang lingap sa mamamayan na nakatutulong hindi lamang sa marami nating mga kababayan na OFW, kahit pa sa mga non-Filipino ay tumutulong ang Iglesia. Nakasuporta ang INC maging sa mga proyekto ng pamahalaan sa iba't ibang panig ng mundo. Ang isa sa itinuturing na napakalaking ambag ng INC sa lipunan ay ang pagtuturo nito sa mga kaanib na maging mabuting mamamayang Filipino, maging masipag sa hanap buhay at pagiging masunurin sa batas at sa pamahalaan. Senator Amy Marcos sumama din pala sa pagpunta ni PRRD sa iglesia. Nako po. Eto mga kababayan, yung picture nila. Yun. Andun pala si Manang Amy mga kababayan. Hindi nagpahuli. Ang tita natin, si Madam Amy Marcos mga kababayan. So sa tingin nyo mga kababayan, ano sa tingin nyo? Or ano ang masasabi ninyo sa pagsama ni Madam Amy mga babayan sa pagpunta ni Ate Digong? Nagkataon kaya or tila napag mga babayan, napagkasunduan nila na sasabay si Madam Amy sa kanila? Nako po. Samantala, eto mga kabayan, PBBM bumala kay BP Inday Sara at tila feeling pabiktim pa raw ito mga kabayan. Nako po. Nako. Eto, pakinggan natin yung banat mismo ni mahal na Pangulo mga kababayan. That's a good question. I don't know anymore. I'm not quite sure I understand. I'm a little dismayed to hear that she doesn't think that we are friends. I always thought that we were, but maybe I was deceived. Mr. President, Ana of GMA News Online. Feeling dismayed daw po mga babayan. Nako po. At samantala, eto naman. Siyempre, hindi pa uli yung ating BP dyan mga babayan. Eto BP Inday, anong masasabi mo po? Wala. Kasi kami talaga nagkausap niyan. Hindi kami magkaibigan.
Unang-una, nagkakilala lang kami dahil naging running mate kami. So, bago pa man kami naging running mates, hindi na kami nag-uusap. Nagkausap lang kami during campaign at dahil sa trabaho noon. Basta ngayon. Pero ma'am, kailan po yung last na Ang pag-uusap? kaibigan ko talaga si Senator Amy Marcos. Kilala niya ako since 2012. Pero ma'am, kailan po yung naging last na pag-uusap niyo po ng Pangulo? Nung nag-tender ako ng resignation, yun yung Ayun na last po talaga yun. nagkausap kami ni President Ma'am, do you Marcos. think kung Yan na nga po mga kababayan. Hindi pala talaga magkaibigan sila sa ating mahal na Pangulo. At eto, KOJC Attorney Mark Tolentino nagpasaring kay Senator Risa Hontiveros mga babayan. Anya, trabaho ba ng isang senador na manira ng isang tao? Nako po, totoo naman po kasi. Mantakin mo, gusto pang ipatawag ni Senator Hontiveros sa Senado para mag-imbestiga pa, kuno? Nako po, may formal na ngang pagdinig na kinakaharap si Pastor Apollo. Diba mga kababayan? Panigurado, ang punto ni Senator Risa dito is hiyain lang si Pastor mga kababayan. Nako po, kasambayan ng Pilipino na maipakita din niya na tagumpay siya. At siya yung bida. Nako po, eto pakinggan natin mga babayan si Attorney Tolentino. Ano bang purpose niya? Ano ba batas? Ang purpose ba ni Miss Hontiveros is to make law? Ano bang batas ang gusto niyang baguhin? Ano ba yung legislative agenda niya? Yun ba talaga ang purpose niya? Gagawa ng batas? O sirain ang reputasyon ng isang pastor? So yun lang yun eh. So, trabaho ba ng isang senador na manira ng reputasyon ng isang tao? Nakalagay ba yan sa ating saligang batas na isa sa trabaho ng isang senador? O ang trabaho ng isang senador ay gagawa ng batas? So I'm asking Senator Hontiveros, ano ba ang batas na gagawin mo? Bakit mo ipatawag si pastor? May batas ba? Or baka gusto mo lang kasi gusto kang magpapogi, magpaganda kasi you are the campaign manager of the other group? Then you're using that seat or yung Senado for your political agenda. We do not know. And hindi yan right ng isang senador. Hindi yan power or obligation ng isang senador. Because the power and the obligation of a senator is to make laws. Kasi they are the representative of the people of the Philippines. So Tama, it's very Attorney basic Tony. in Constitutional Law 101. Kung pumasok tayo sa law school, basic 101 in law school, yung tinatawag na constitutional power ng isang senado, ng isang senador. And the constitutional power of a senator is to make laws. Hindi gawing showbiz or maging clown yung mga tao doon na ipatawag tapos ang purpose lang pala sirain ang reputasyon, Yun. ang pangalan ng mga tao na in the very first place dapat ang court ang may right noon or may duty noon, hindi ang Senado. Samantala mga babayan, bumuhos naman ng suporta ang pagtakbo ni Apollo T. Kibuloy sa pagiging senador. Eto, yung mga komento mga babayan, no? Yes, go go Pastor Kibuloy. Go go Pastor, ihurot na mo ang among pagsuporta sa imuha. Big yes for Pastor Apollo for Senator 2025. Nako po mga babayan, big yes for Pastor Kibuloy. Iboboto kita Pastor. Solid vote Pastor Kibuloy for Senator. My whole family vote for Pastor Kibuloy. Ako po mga babayan. Tila. Panalo na ata to si Pastor mga babayan Nako po. So what if manalo si Pastor mga babayan? Ano na kaya yung gagawin ni Senator Hontiveros? E di magkasama silang dalawa sa Senado. Nako po. Samantala kung Benny Dabanal-Banalan Abante mga babayan, ipapatawag raw or iimbitahan daw nila umano si Pangulong Duterte at si Senator Bato sa Quadcom hearing para daw hindi na tumagal ang issue.
Nako po, kaka-excite ito ah. Eto, panoorin natin si Kung Abante mga babayan. So just to clarify, there was no invitation per se to President Duterte. In-inform niyo lang siya dati, sir. Well, in my committee, Human Rights, we invited him, but he was able to come. So ngayon, hindi namin siya inimbita. Do you consider inviting him Yes, in light of with the weight. The thing is, ayaw naman namin na tumagal ng ganito. If we're going to invite him, siguro, konti lang. Siya lang siguro. with Senator Bato and Senator Bongo, there are two very key personalities na nababanggit na. Would you consider inviting na rin them? Siguro, the Senator Bato, yes, because he has to answer a lot of things. Sir, pero wala ba yung problem sa interparliamentary courtesy? May kaka-problem ba doon na pag-iimbita tayo ng senador sa House probe? The only problem is that he might just maintain his interparliamentary courtesy reason, so they respect naman namin. Although kami naman, pag inibitahan kami ng Senado, pupunta kami. Pupunta kami. So, siguro, ganun din ang maaari niyang gawin. Nakaka-excite ito mga babayan ah. Kung sakali bang pumunta si Tatay Digong, dito natin malalaman kung gaano nga ba kabagsik itong si Kung Abante. Dabanal-banalan, abante-abante mga kababayan. Na grabe, sobrang arogante, galante pala. Lifestyle check, 23,982,731 mga babayan. Grabe naman itong si Manong Abante mga babayan, no? Samantala, pakinggan naman natin itong bagong banat ni Madam Maharlika sa rehimeng Marcos mga babayan. Ito. Over up the pulboronic issue. Number 2, para i-divert ang issue sa mga Duterte. Sabi ko, kahit tanggalin nila ang mga Duterte sa political spectrum, hindi po magiging maayos ang pamumuhay ninyo. Habang ninanakaw nila ang pera ng ilang milyon ang ginagastos everyday for that jutang ginimis na hearing na yan. Kayo yung kawawa. Kawawa mga Pilipino. Palubog na ba? Sabi ng mga palangga. Anong sabi ng statement ni Bangag? Grabe. Okay? Sabi dito sa headline, na-interview yata si Bangag. This was October 11. Bangag, okay, deceived by Sara. Okay, basta na, sabi ng balita, Bongbong deceived by Sara. VP not part of admin anymore, sabi ni Bangag Marcos. Basahin natin to. President Ferdinand Bangag Adictus Benedictus Marcos thought he was friends with Vice President Sara Duterte, leaving him all the more confused when Sara, publicly distance herself from him. Okay? Na-confused na ang putang ina ba? Alam mo, napaka-drama nitong, napaka-sinungaling, na-confused. Tinraidor nyo si Sara. Ginamit nyo ng kapatid mo. Lumuhod kayo sa mga Duterte para hindi ka makasama sa narco list, Bangag. Huwag kang magsinungaling, jutang ginimis ka. Confused ka, lagi ka namang confused Bangag ka naman talaga. Hindi gumagana ang utak mo dahil nalulusaw na ng pulburon. Kaya nga kapag ini-interview ka ng mga tanong katulad sa nagurgur na kababayan natin sa Saudi, nakatawa ka pa. And sinasabi mo pa na based on the Saudi government ay deserve ng kababayan nating Machugi. Hindi po matino ang ganyang tao, di ba? Na inaayunan pa na deserve niya. Hindi nyo nga pinakilala sa taong bayan. Ikinubli nyo nga yung identity. I think this is the first time nakarinig ako ng ating kababayan na binitay, na itinago ang identity sa mamamayang Pilipino. Now, what? Sabi ng balita dito, okay, tingnan mo. Hindi ko to napanood yung interview in a media interview between meetings at sa Alao pala at the Asian
Marcos was asked how his relationship with Vice President was. Duterte has admitted that she was not friends with Marcos and the relationship was mainly based on them being running mates in 2022. Marcos giving a small laugh. O, tumawa na naman. Lagi nga, ang mga bangag, Nako. ang mga adiktos, di ba tumatawa ng walang dahilan? Kahit nga may tragedy, katulad ng kababayan natin, tumatawa. Doon sa interview sa kanya about ng ginorgor, wala pong puwang ang isang presidenteng matino, kung matino ka, natatawa ka doon sa napadpad na ay naranasan ng iyong kababayan na nagurgor ng walang kalaban-laban. Walang puwang na tumawa ka o ngumiti ka sa ganitong issue. Ngayon, ngumiti na naman siya. Sabi niya, that's a good question. I don't know anymore. I'm not quite sure I understand. I'm a little dismayed that she doesn't think we are friends. I always thought we were, but maybe I was deceived. Ikaw pa ngayon ang na-deceive. Dinisim mo, ginago mo, binudol mo, hindi lang si Inday Sara, binudol mo ang mga supporter na ni Inday Sara at mga Duterte dahil bumoto sila dahil si Inday Sara ay nanawagan na iboto ka. Mas marami ang boto ni Inday Sara sa'yo, 32 million. Ikaw, kung hindi nyo padayain ang halalan, hindi ka pa nagkaroon ng maraming boto. At ulitin natin, may sworn statement si Attorney Glenn Chong na dinaya ng asawa mo kayo nakipagsabwatan sa Smartmatic. Bakit ang Smartmatic walang case against kay Glenn Chong? Kayo na ngayong pamilya, walang case against kay Glenn Chong kasi takot kayo na makaray-karay sa korte kasi mapapatunayan na nakipagsabwatan kang hinayupak ang bangag. Magbabayad ka sa taong bayan. Sabi ko nga, hindi natin alam, baka bukas makalawa, bumulagta ka na sa pagiging addictus benedictus mo. Sabi pa niya, she left the administration, so she is not part of the administration anymore. Nako. She's not part of the really day-to-day of what we're doing. So it will be unfair to ask her all of the sudden to impose that duty on her since it's not part of her work now. Kaya sabi niya, ano ba sabi dito ni Inday? But anyway, siya pa ngayon ang nagsabing si Inday ay nambudol. Nakita nyo, mga babayan? Feeling pa-victim, madam. Okay. Sabi ni Orlando Nicolas, magdilang anghel ka. Yakit, I'm okay. Pause na yung boses ko. But, yun nga yung boses ko lang, tsaka may sipon-sipon lang ng bonggang-bongga. But anyway, going back sa ating pinag-uusapan. Thank you Magaling sa ka, inyong madam. mga wishes. Nakita nyo tong hinayupak na to? Galit na galit sila, nag-umpisa ito, yung galit ni Lisa Tanas. Well, matagal na, di ba alam naman natin yan na talagang si Lisa Tanas, mambubudol, manggagamit. Ginamit nila si Inday Sara. Binudol po nila kayong mga supporter ng taong bayan. Kaya ngayon, dahil nasa puder na sila, wala silang habas na nakawin ang pera ng bayan. Tingnan ninyo, wala po ni isang ahensya ng gobyerno ang nag-imbestiga o dyan sa WAD committee na yan na si Lisa Tanas ay nangidnap ng 2 batang minor de edad. Nakipagsabuatan ang dating appointee ni Pangulong Duterte na si Teddy Boy Locsin. I challenge you, Teddy Boy Locsin Jr. Nakipagsabuatan ng kanyang asawa. Nakita nyo, di ba, sa video, wala ni isang gustong mag-imbestiga niyan. Takot kayo o nabusalan kayo. Kaya nga, it's so sad for the Duterte senator supporters na wala kayong ginagawa para mulatin ang taong bayan. Kaya nga malungkot ang mga Duterte supporters nang walang ginagawa si Robin, si Bongo, si Bato. Okay? Dito sa PIDEA Leaks na yan. Bato, Bongo, nakikita nyo na ngayon yung sa WAD committee, dinudurog na kayo. Alam mo kung ako ganyan,
If I am a senator and I have the power, I am a chairman of this committee, I will F them all. Wala akong pakialam kung ako lang mag-isa dyan o dalawa lang katayo, sino ka man, para ipakita sa taong bayan, may mandato kayo sa taong bayan para banggain ang mga salot sa bayan. Kaya nga, sa moment na ito, Senator Bato, nakita mo to, hindi ako galit sa iyo personal, pero gigil ako. Why you are not doing for the Filipino people? Senator Bongo, bakit hindi nyo ipagtanggol ang taong bayan? Not lang na Duterte, pero kasama na kayo. Dinudurog na kayo sa WAD committee. Papunta na sa inyo. Ha? Pag kayo nawala di kayo nanalo, pakukulong kayo ng mga yan hanggat sila. Tingnan mo ang ginagawa kay Spoke Sari Roque sa kanyang asawa. Di ba? Yung WAD committee gusto nang ipadampot yung asawa ni Spoke Sari Roque. Ganito kademonyo ang gobyerno nyo. So kung hindi kayo gagawa, kaysa pagkaabalahan nyo yung putragis na eleksyon na yan, yung mga PDP laban, magpakita kayo ng balls na banggain itong mga bangag. Ito yung importanteng usapin. That election, that will follow kapag napatumban nyo ang bangag. Use your resources to what? To encourage people to speak up